Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, 1 toneladang agri-products na walang permit nasabat sa NAIA. PNP Chief Marbil ipinag-utos sa PNP na itigil ang pagbitbit ng payong para sa mga VIPs. Team USA itinanghal na overall champion sa 2024 Olympics. Pilipinas ika-37 pwesto sa final medal tally. Pinoy Paralympians tumulak na pa France para sa 2024 Paralympics. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nasabat ng pinagsanib na puwersa ng Bureau of Customs o BOC at ng Department of Agriculture o DA ang mga agricultural products na walang permit sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ayon sa BOC, nasa 1 tonelada ng karneng baka, manok, isda, mga gulay at prutas na mula sa Japan ang kanilang naharang dahil wala itong sanitary at phytosanitary import clearance mula sa Bureau of Animal Industry, Bureau of Plant Industry at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pinakamalaking nakuha rito ang mahigit 520 kilograms na mga sariwang karne ng baka, mahigit 230 kilograms na assorted fishery products at mahigit 140 kilograms na mga karneng baboy. Agad namang itinurn over ng BOC sa mga kinauukulan ng mga nakumpiskang produkto para sa proper disposal upang masigurong hindi makakaapekto sa kalusugan dahil na rin sa unauthorized entry ng mga confiscated products. Ipinag-utos ni Philippine National Police o PNP Chief General Romel Marbil na itigil ng mga pulis ang pagbibitbit ng mga payong para sa mga VIPs sa mga okasyon. Sa flag raising ceremony sa Camp Crame ngayong Lunes, nagbigay ng direktiba si Marbil sa kapulisan na hindi nila trabaho na payungan ng mga VIPs lalo na kung sila ay nakasuot ng kanilang mga uniforme. Pagdidiin pa nito na dapat ang mga pulis ay nire-respeto dahil hindi sila bodyguard o mga alalay ng mga politiko at mga VIPs. Dagdag pa ng PNP Chief na nakakasira ito sa imahe ng mga uniform PNP personnel kaya naman gusto niyang ibalik ang dignidad ng kanyang mga pulis, pangunahin na ang mga nasa mababang ranggo. Nagtapos na ang Paris 2024 Olympics matapos ang mahigit 2 linggong kompetisyong nilahukan ng libu-libong atleta mula sa higit 200 delegasyon. Sa closing ceremonies na ginanap sa Stade de France, itinanghal ang Team USA bilang overall champion ng Summer Games base sa medal count matapos itong makapag-uwi ng 40 gold medals, 44 silver medals, 42 bronze medals o kabuuang 126 Olympic medals. Naging dikit din ang laban nito sa China na nakasungkit din ng 40 gold medals. Sinundan ito ng Japan na may 20 gold medals, Australia na may 18 gold medals at pumanglima naman ang host country na France na nakakuha ng 16 gold medals. Makasaysayan din ang edisyong ito para sa Pilipinas na nagtapos sa ika-37 pwesto, makaraang maipanalo ang 2 gold medals sa men's gymnastics at 2 bronze medals sa women's boxing. Dahil dito ay itinanghal ang Pilipinas bilang top ASEAN country sa ikalawang magkasunod na Olympic Games. Mismong ang double gold medalist na si Carlos Yulo at ang bronze medalist na si Ira Villegas ang nagsilbing flag bearers ng bansa sa closing ceremony. Sa naturang event ay formal ding ipinasa ang Olympic flag sa Los Angeles na host city ng Olympics sa 2028. Samantala, tumulak na pa Paris ang kinatawan ng bansa para sa Paralympics. Sa isang send-off na pinangunahan ng Philippine Sports Commission, inihatid ng Paralympians na sina Ernie Gawilan, Angel May Otom, Gerald Mangliwan, Sandy Agsusano, Alain Kiano Ganapin at Agustina Bantilok kasama ang kani-kanilang coaches. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. At inyo pong natunghaya ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.